makulay na buhay ni Patricia Meyares, sining, pag-ibig at katatagan sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa mayamang kasaysayan ng kiyaman ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagniningning hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil na rin sa bigat at kulay ng kanilang personal na talambuhay. Isa sa mga ito ay si Patricia Meyares, isang aktres na ang buhay ay maihahalin tulad sa isang pelikulang puno ng tagumpay, pag-ibig, pagsubok at di matatawarang katatagan na ang kanyang kwento ay hindi lamang nakasentro sa kanyang relasyon sa itinuturing na unang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Sr., kundi isang malawak na salaysay ng isang babaeng humarap sa mga hamon ng kanyang panahon ng may dignidad at lakas. Pagsilang ng isang bituin ang simula ni Pilar Castro bago pa man siya nakilala sa kanyang pangalang pang-entablado. Si Patricia Meyares ay si Pilar Castro, ipinanganak noong 12 ng Oktubre 1923 sa isang panahon kung saan ang industriya ng pelikula ay nagsisimula pa lamang humubog ng sarili nitong pagkakakilanlan. Ang mga kabataang may angking ganda at talento ay nabibigyan ng pagkakataong sumikat. Si Pilar ay isa sa mga pinalad na makapasok sa daigdig ng sining at pag-arte. Ang kanyang unang pagsabak sa pelikula ay sa pamamagitan ng Kahapon Lamang noong 1940. Sa kanyang debut, agad siyang naisabak sa isang produksyon na kinabibilangan ng mga tinitingalang pangalan sa industriya. Nakatrabaho niya ang mga sikat at matipunong leading man na sina Jaime de la Rosa at Angel Esmeralda. Gayon din ang mga kinikilalang aktres na sina Corazon Noble at Lilia Visconde. Ang pagkakataong ito ay nagsilbing pambihirang panimula para sa isang baguhan. Dahil sa ipinamalas niyang potensyal at natural na husay sa pag-arte, hindi nagtagal ay nasundan pa ito ng mga panibagong proyekto. Noong 1941, lumabas siya sa mga pelikulang Ibigan, Sasawi at Babalik Ka Rin. Sa mga panahong ito, nagsimulang gamitin ni Pilar ang pangalang Patricia Meyares, ang tatak na mananatili sa isipan ng mga manonood at magiging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pakikipagkaibigan, negosyo, at unang pag-ibig sa gitna ng digmaan. Sa likod ng kamera, nakabuo si Patricia ng matibay na samahan sa ilan sa kanyang mga kasabayan sa industriya. Naging malapit niyang kaibigan sina Lilian Velez, Yolanda Marquez at Norma Blancaflor. Bilang mga praktikal na kababaihan na batid ang katotohanan ang kasikatan ay hindi panghabambuhay, nagpasya silang magtayo ng isang negosyo upang magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan. Ang kanilang pinagsamang puhunan ay naging isang restoran na itinayo sa San Marcelino Street sa Maynila. Dahil sa kanilang mahuhusay na pamamahala at masasarap na putahe, ang kainan ay mabilis na naging tanyag. Naging paborito itong tambayan ng mga atleta, partikular na ang mga manlalaro ng basketball na nagsasanay sa isang kalapit na sports and recreation center. Ang tagumpay ng kanilang negosyo ay hindi lamang nagdulot ng pinansyal na katatagan, kundi nagbukas din ng pinto para sa kanilang personal na buhay. Sa restaurant na ito, nakilala ng 4 na magkakaibigan ang kanilang mga naging kasintahan, napawang mga bituin sa larangan ng basketball at kanilang mga masugid na customer. Isa sa mga ito si Adriano Adi Manzano, isang tanyag na manlalaro mula sa De La Salle College na nabighani sa ganda ni Patricia. Ang kanilang ugnayan ay nauwi sa pag-iibigan at kalaunan ay sa kasalan na naganap sa panahon ng pananakop ng mga Hapons. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si Angel Manzano, subalit ang kanilang relasyon ay sinubok ng mga hamon na kaakibat ng magulong panahon. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng lahat. At ang pagsasama ni Patricia at Adriano ay hindi nakaligtas sa mga problemang kanilang kinaharap. Hindi naglaon, ang dalawa ay nagpasyang maghiwalay. Dahil sa pambihirang kalagayan na dulot ng digmaan, sila ay napahintulutang magdiborsyo. Isang prosesong hindi pangkaraniwan noong panahong iyon. Matapos ang kanilang paghihiwalay, tinahak ni Adriano ang landas patungong Amerika, kung saan siya ay muling nag-asawa kay Nanita Barrios, na siyang naging ina ng respetadong aktor na si Edo Manzano. Samantala, nanatili si Patricia sa Pilipinas, bitbit ang responsibilidad ng pagiging isang solong ina.
sa paghinto ng produksyon ng pelikula noong panahon ng digmaan. Maraming artista ang bumaling sa mga pagtatanghal sa entablado o stage shows upang patuloy na kumita. Si Patricia ay isa sa kanila. Buong sipag siyang nagtrabaho, tinitiis ang hirap upang may maipangtustos sa gatas at iba pang pangangailangan ng kanyang maliit na anak. Ang panahong ito ay humubog sa kanyang katatagan bilang isang babae at ina. Ang kabanata kay Fernando Poe Sr., isang di karaniwang ugnayan. Isang araw, habang nagtatanghal sa entablado, isang pagkakataon ang kumatok na tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Nakilala niya si Fernando Poe Sr., ang kinikilalang haligi ng industriya. Isang premyadong aktor at direktor. Sa panahong iyon, nangangailangan si Poe ng kapalit para sa aktres na si Mona Lisa na orihinal niyang makakapareha sa isang proyekto. Inalok niya ang papel kay Patricia. Malugod na tinanggap ng aktres ang alok. At dito nagsimula ang kanilang propesyonal na ugnayan na mabilis na nauwi sa isang malalim na pagtitinginan. Si Fernando Poe Sr. ay masugid na nanuyo kay Patricia at sa kabila ng pag-aalinlangan hindi nagtagal ay napasagot din niya ito. Nagsimula ang isang relasyon na magiging isa sa mga pinakatanyag at pinakadipang karaniwan sa kasaysayan ng showbiz. Ang kanilang pag-iibigan ay may isang malaking komplikasyon. Si Fernando Poe Sr. ay legal na kasal sa kanyang asawang si Bessie Kelly. Gayunpaman, ang relasyon nila ni Patricia ay hindi naging lihim. Sa isang kaayusang mahirap unawain para sa kasalukuyang panahon, nagkaroon ng isang maayos at puno ng paggalang na ugnayan sa pagitan ni Patricia at Bessie. Ayon mismo kay Patricia sa mga panayam, ang kanilang sitwasyon ay malayo sa iskandalo. Tinanggap ito ng kanilang mga malalapit na kaibigan at maging ng publiko ng walang panghuhusga. Ang dalawang babae sa buhay ni Poe Sr. ay nagkaroon ng isang kakaibang uri ng pagkakaibigan na nakabatay sa respeto at pag-unawa. Ang pagmamahalan ni Nina Patricia at Fernando ay nagbunga ng mga supling. Ang kanilang panganay ay si Conrad Poe, na kalaunan ay susunod din sa yapak ng kanyang mga magulang sa pag-aartista. Sa kasamaang palad, ang kanilang ikalawang anak ay pumanaw dahil sa sakit habang 3 buwang gulang pa lamang, isang dagok na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanila. Pagpapatuloy ng karera at mga huling sandali kasama ang hari. Sa kabila ng kanyang makulay na personal na buhay, hindi tinalikuran ni Patricia ang kanyang pagmamahal sa sining. Matapos ang digmaan, muling sumigla ang industriya ng pelikula at siya ay nagpatuloy sa pag-arte. Naging abala siya sa paggawa ng iba't ibang pelikula na nagpakita ng kanyang versatility bilang aktres. Noong 1946 lumabas siya sa mga pelikulang Dugo at Bayan, Ikaw Na, Hanggang Pierre at Tomodachi Zona. Sinundan ito ng mga proyektong tulad ng Milyonaryong Hampas Lupa, Ang Kanyang Lihim at Pamela noong 1947. Patuloy siyang naging aktibo hanggang sa pagpasok ng dekada 50, kung saan kabilang sa kanyang mga ginawa ang Bertong Balutan at Bella Vendetta noong 1950. Subalit, ang kaligayahang natagpuan ni Patricia sa piling ni Fernando Poe Sr. ay biglang nagwakas noong 1951 sa kasagsagan ng kanyang karera. Si Fernando Poe Sr. ay pumanaw ng hindi inaasahan. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok hindi lamang sa industriya, kundi lalo na sa 2 babaeng labis na nagmahal sa kanya. Sa pinakamadilim na yugtong ito, muling napatunayan ang pambihirang ugnayan ni Patricia at Bessie. Sila ay nagtulungan sa pag-aayos ng burol at libing ng lalaking kanilang minahal. Nagkaroon sila ng isang kasunduan. Si Bessie ang magbabantay sa burol sa umaga, habang si Patricia naman ang nakikipaglamay sa gabi. Ang ganitong pagdadamayan ay isang testamento sa lalim ng kanilang pag-unawa at respeto sa isa't isa. Matapos ang libing, ipinatawag ni Bessie Kelly ang anak ni Patricia na si Conrad Poe. Sa isang kilos na puno ng kabutihang loob, formal niyang kinilala si Conrad bilang bahagi ng pamilya Poe at binigyan ito ng mana. Bagamat hindi ito kasinlaki ng sa kanyang mga half-sibling, ito ay naging sapat upang makapagsimula at matustusan ang mga pangangailangan ng binata. Bagong yugto, mga pagkilala at tahimik na pamumuhay. Ang buhay ay nagpatuloy para kay Patricia. Muli siyang bumalik sa pag-arte at tumanggap ng mga proyekto.
Ang kanyang karera ay tumagal pa ng halos 2 dekada kung saan nag-iwan siya ng marka bilang isang mahusay na karakter na aktres. Ang kanyang talento ay formal na kinilala ng mga kritiko. 2 beses siyang nominado para sa titulong Best Supporting Actress sa FAMAS Awards, ang pinaka-prestihiyosong parangal sa pelikula noong panahong iyon. Ang una ay para sa kanyang pagganap sa pelikulang Iginuhit sa Buhangin noong 1965 at ang ikalawa ay para sa Dahil sa Isang Bulaklak noong 1967. Bagamat hindi siya nagwagi, ang mga nominasyong ito ay patunay sa kanyang husay at kontribusyon sa industriya. Ang kanyang huling pelikula ay Ang Mahirap Pala, ang magpalaki ng asawa noong 1976 na pinagbidahan ng tambalang Eddie Rodriguez at Nida Blanca. Matapos nito, unti-unti na siyang namahinga mula sa showbiz at pinili ang isang mas pribadong buhay. Sa kanyang pagre-retiro, muling natagpuan ni Patricia ang pag-ibig sa katauhan ni Pedro, Peter, Sia. Sila ay nagsama ng matagal at mapayapa hanggang sa pumanaw si Pedro noong 2005. Mga huling taon, pamilya, pamamaalam at legasya. Sa loob ng mahabang panahon, naging mailap sa mata ng publiko ang veteranang aktres. Subalit noong 2004, sa panahon ng pangangampanya para sa pagkapangulo ni Fernando Poe Jr., ang anak ni Fernando Poe Sr. kay Bessie Kelly, muling nasilayan si Patricia. Ipinakita niya ang kanyang buong suporta sa kandidatura ni FPJ sa kabila ng kanyang personal na pag-aalinlangan sa pagpasok nito sa magulong mundo ng politika. Ang kanyang presensya ay isang simbolo ng patuloy na ugnayan at pagmamahal sa pamilyang Poe. Isang napakalaking dagok ang muling yumanig sa kanyang buhay noong 2010. Pumanaw ang kanyang anak na si Conrad Poe sa edad na 62 dahil sa stroke. Ang pagkawala ng kanyang panganay ay nagdulot ng matinding pighati kay Patricia, isang pagsubok na kanyang buong tapang na hinarap sa kabila ng kanyang edad. Noong 13 ng Enero 2012, sa edad na 88, si Patricia Miyares ay tuluyan ng namaalam. Ang kanyang mga labi ay inhimlay sa Manila North Cemetery, sa tabi ng kanyang huling pag-ibig na si Pedro Sia. Kung susuriin, ang buhay ni Patricia Miyares ay isang epiko. Hindi man siya nahanay sa mga itinuring na reyna ng pelikula. Ang kanyang legasya ay hindi matatawaran. Siya ay isang aktres na nagpamalas ng husay, isang babaeng umibig ng tapat sa kabila ng di pangkaraniwang sitwasyon, isang inang nagsakripisyo para sa kanyang mga anak, at isang individual na buong tatag na hinarap ang bawat unos na dumating sa kanyang buhay. Mula sa entablado ang digmaan hanggang sa kislap ng pelikula, nanatili siyang isang simbolo ng katatagan na nagkamit ng respeto at pagmamahal, hindi lamang mula sa kanyang mga tagahanga, kundi mula sa lahat ng nakakilala sa kanyang kwento.